Di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling No, mag-imbestiga ang Quadcom kaysa No, sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, sandali lang. Bilang ano? PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil in-appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Nagsisinungaling po kayo. Ang dapat Sandali lang po, antayin niyo pong i-recognize kayo bago niyo po kayo magsalita. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nagretiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo naka-assign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya so definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair? Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao, malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair.
Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo. Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin pag droga akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Mr. Meron po ba kayong tali ng panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation, sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit- Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair, and some of them resulted to death of those suspect. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew eh. Ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Sila yung may information about death yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto, kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-narcom ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab Raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang siya itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, Pero yung po- kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun ay sa PIDEA. Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon Na sa pangalan? ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte.
Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto? Balik tayo sa Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade, at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili nyong investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different. Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, PIDEG, NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang sandali lang, bilang PDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong ma-damage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair.
Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil inappoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No, I beg to disagree. Sinungaling Chair, po kayo. ang dapat Hindi po, sandali lang po, antayin niyo pong i-recognize kayo bago po kayo magsalita. Mr. Chair, alam po natin na talagang ang dahilan po no ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kong Hoon. Before we acknowledge the next interpellator, I'd like to acknowledge the presence of Honorable Percival Sendanya, the Akbayan Party List representative, Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez, and Congresswoman Micaela Angela Swansing. So the next interpellator is Congressman Dan Fernandez. Wait, sige. Actually, Mr. Chairman, wala naman akong tanong eh. Sige, ano natin. Dalawang issue lang siguro to. Ay, kaya na lang. Miss Rose, Nono, Lynn. Yes, Mr. Chair. Do you know a certain Alvin Constantino? Yes, Mr. Chair. What is your relationship with Alvin Constantino? He worked with me po. As a chief of staff? Yes po. So, siya yung COS mo when you ran for congressional bid in Quezon City? Now po. Yes, and founder and leader of Confederate Sentinels of God? Yes, Mr. Chair. And he also ran for councilor in District 6 in 2022. Yes, Mr. Chair. You know what, a certain Ted Lazaro Yes, Mr. Chair. is also your Yes, Mr. Chair. employee? Okay. Yung bang pangalan ng asawa mo is Sean Wei Lin or Lin Sean Wei. Alam mo, actually, nagugulo ako eh. Anong pangalan talaga? Mr. Chair, yung last name po is Lin. Ang Lin. first name po niya is Wishong. Wishong. Yes po. Okay, so kanina sinasabi mo hindi siya Alan Lim, correct? Yes po, Mr. Okay. Chair. So Wishong Lin. So ang Yes, tawag mo Mr. sa kanya Chair. pag nasa bahay is Wishong. May tawagan po kasi kami. So hindi, I mean, pag tinatawag mo siya ng pangalan niya, anong tinatawag mo sa kanya? Wi o Shong? Wishong po talaga. So ganun. So kasi Pilipino tayo, di ba? Usually kapag tayo Pilipino, sometimes we tend to call our husband or our wife, di ba, in a Filipino name. Really, di ba? Kasi Pilipino tayo eh. Alam mo, tawagan mong Wishong. Well, anyway, sa inyo yun. So hindi siya talaga si Alan Lim. No po, Mr. Alright. Chair. So yun nangyari dun sa 2002 ba yun? Yung sa Cavite. Hindi si Wei Sean Lin. Hindi. Hindi po si Lin Wishong po. Yeah, according to you, di ba? Hindi siya. Okay. So doon sa pagdating naman po sa negosyo nyo, kaya kayo nagkaroon ng maraming pera is because of the Pogo, correct? Mr. Chair, Asa- bago pa po may Pogo, may pera na po ang asawa ko. Okay. Bago ko po siya nakilala, may pera na po siya. Alright, so meron siya nung Sean Wei technology. Sean Wei Technology po. And one of these Sean Wei technology is to service provider, di ba? Ng mga Pogo. Master license po siya. Master license. Opo. So,
Can you kindly educate me on that field? Mr. Chair, ang involvement ko po sa Seanway is again po, sa back office po ako. Yung nag-aayos sa mga papers, Hindi, tinatanong ko, tinatanong ko, Sorry po. yung Seanway Technology. Yes. Siyempre, meron kayong 22, di ba? You have so many, 32 name of licensing nyo under your, Seanway. I think Seanway Technology is one of those that was given yung mga subs licensee, correct? Tama po, Mr. Chair. At nagbibigay kayo ng service provider ng technology doon sa Pogo. Tama? Tama, Mr. Chair. Okay. And one of those that you have given your services is yung Oroon Incorporated sa Cagayan de Oro. Oro 1 po, Mr. Oro Chair. 1, yeah. Opo. And that is owned by Tony Yang. Corporation po yun eh. Yes, Wala namang pangalan pero po ni Tony si Yang Tony Yang, doon. Tony Yang, maestrado, di ba? Pakikita namin dokumento, kaso ang dami pa namin kakalkalin dito. But we know that Tony Yang owns etong Oro 1 Incorporated sa Cagayan de Oro. Ito yung ni-raid eh. Cagayan de Oro. Tama? po. Oh, yes, okay. Pero I don't know po kung na-raid po sila. Na-raid sila, nasa news. Hindi ka nagbabasa? Start po no. Oh, when was that, when yung sa Porac, when this was raided by PAOK TF and the DILG, were you aware of this raid in the Pogo in Porac? Mr. Chair, nalaman ko lang po yun through news. Do you have an interest in Pogo doon sa Porac? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Were there a time that you have asked your COS, Alvin Constantino, na tulungan ka na ilabas yung mga gamit sa Porac? No, Mr. Chair. Wala Was po there- kaming business sa Porac Was po. there no communication between you No, and Mr. Alvin Chair. Constantino No, Mr. Chair. that you are asking him to find someone from the PNP to help you in order to release all your things, documents, and pertaining to assets in the Porac, Pampanga? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Sige, I want to show you something. Can you show me figure 1, please? Ayan. Alvin, sino pwedeng tawagan sa Porac last time na binigay mo? Okay naman. Pero this time, mga need namin kaming ilalabas. Hahanap po ako, ma'am. Then update ko po kayo. And that's Alvin Constantino. And magkano or kami na mag-uusap? Need ko ibang number pagpapakausap mo ako. Paggawa kay Ted. Di ba you remember Ted and Alvin? Correct? Yes, Mr. Chair. Mr. Copy, Chair. ma'am. Wait. I'm not done yet. I'm I'll sorry, give you time. Mr. Chair. Okay. Punta tayo sa figure 2. O, ito naman, kausap mo. Ma'am, can I have additional funds for me to be able to file a case? Alvin, gamitin mo na lahat ng connections mo. Busy kami. Yung negosyo namin sa Palawan, kailangan namin gawa ng paraan. Yung sa Clark, yung pinuntahan natin, inaayos na rin namin kasi may tip na ayon sa ang next na pupuntahan. Just call me. Anong need? Magkasama naman tayo mamaya. Figure 3. O, you texted him. Any update? Ma'am, hinintay ko po yung regional director ng Region 3. Sige, ASAP. Si General Delbia, paasap ng number sa Viber at para sa staff ko muna. Tatawag sa kanya. Copy, ma'am. Hanapin ko lang po. Contact number. Send ko sa iyo. And then lastly, Alvin, may papalangalan ako sa iyong properties. But we need to talk with my lawyers. Lahat ng mga negosyo namin need matago yung ibang mga properties. Dahil mag-start ng mag-freeze ng asset sa Porac. May advance info naman tayo. May time naman ako para itago yon mga asset. Ipasok ko sa foundation yung iba. Yes, ma'am. Just tell me all the details later sa virtual meeting. You can use me and Ted for your properties. So, are you going to deny this? Of course, right? Mr. Chair, talagang i-deny ko po yan dahil wala pong katotohanan. So, ito yung iyong Facebook? Messenger. Mr. Chair, bigyan Is ko that po kayo. your Facebook account Messenger? Is that yours? Yes or no?
Yes, Mr. Chair. Oh, yes. But Mr. Chair, let me speak po muna kasi may one instance po na ginaya po yung messenger ko. Ginamit ang pangalan ko. Yes po, that's true po. Nireklamo Nakita po mo yung namin yan sa profile pic Facebook. mo, Rose? Yes, Rose, Mr. ayan yung Chair. profile pic mo. Tama po yan. And all those in conversation with Alvin Constantino, that the same profile pic. Well, anyway, of course, you will deny it, correct? Dahil hindi po totoo yan, Mr. Okay, Chair. Mr. Chairman, will be inviting over Mr. Alvin Constantino and Mr. Ted Lazaro in the next hearing, and for us to find out the veracity of the of all of these. Well, allegation din naman to, ano, Rose. Yes, And Mr. we Chair. have to find out the truthfulness, ano, of this allegation as well. And how many licensee do you have? 35? No, Mr. Chair. One licensee and 9 service provider. Meron kayo may karoon kayo sa Cagayan, meron kayo sa Palawan, meron kayo sa Clarkfield, Kapalawan, we don't have po. sa Mactan, Mactan, mayroon po before. Pasay, Pasay, mayroon po. Parañaque. Paranaque, yes po. Yes. Mr. Chair. You have, yes. Thank you po. Mr. Chair, sakali po ba na mapatunayan na ang ginamit po na messenger doon ay peke, maaari niyo po ba akong tulungan para ma-track po yon? Sure. Salamat Rose, po. No, don't worry. We will be fair, transparent, and the very purpose of this hearing is to really find out the truth. Di naman po kami manggigisa ng tao dito kapag hindi po totoo. But of course, these documents that are being presented to us, the reason why we are trying to present this is to have the validation. Hindi naman Yes, po namin kayo pinipin down. But if ever na mapatunayan natin na hindi na totoo, di mas maganda po para po sa atin lahat. Salamat, Mr. Chair. All right. Okay, so